banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagyayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, magpatuloy po tayo sa ating pagpapatunay kung gaano ka pure na ang banal na Quran bilang himala ay malinis, dalisay, wagas, tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, isa sa napakahalagang patunay pa rin na si Shaitan ay tinatawag ng banal na Quran na mudil. Nililigaw tayo. Nililigaw tayo, nililang tayo. Aduwwum mudillum mubin. Dapat na ito'y magiging kumbaga sa magiging sandata natin, magiging paninindigan natin na si Shaitan ay kalaban natin. Ibig sabihin mga kapatid, tuwing mapupunta tayo sa maling gawain, ay isipin natin na ito ay kagagawan ni Shaitan. At si Shaitan ay nililihis tayo. At siya ay matinding kalaban. Kaya magising tayo. At sana ganun ang mangyari mga kapatid. Tuwing tayo malilihis o mapaharap sa anumang kasalanan, ay isipin natin na si Shaitan ay kalaban natin. Ganun katindi ang paglilinaw sa atin ng banal na Quran, mga kapatid. Okay, ano ang sinabi ng Allah? Ayon sa Suratul Qasas, dun sa mga maling gawain, sabi ng Allah, hada min amali syaitan. Sabi na ito'y kagagawan ni Shaitan. Allahu Akbar. Hada min amali syaitan. Ay mga panglihis na nangyari ay gawa ni Shaitan. Bakit? Sabi niya, innahu aduwwum mudillum mubin. Dahil si Shaitan ay malinaw na kalaban na nililihis, nililigaw ang tao. Sabihin, kalaban at manliligaw ng tao na malinaw na kalaban
at malinaw ang kanyang panlilinlang at panliligaw sa tao. Malinaw. Allahu Akbar. Kaya, matindi kasi syaitan mga kapatid eh. Hindi na nangahulugan na ang may liligaw lang ni syaitan yung mga hindi gumagawa ng kabutihan o maring mga mangmang, kulang na kulang ang kanilang kalaman sa Islam. Hindi lang mga kapatid. Hindi lang. Kahit yung mga may alam sa Islam o nag-aral ng Islam at gumagawa ng kabutihan, ay hindi pa rin imposible na may lilihis at may liligaw ni syaitan. Hindi imposible. Allah Akbar, hindi imposible. Ang mga propeta lang kasi, ang mga maasumin, sabi na maasumin, ay ligtas sila, nilayo sila sa kasalanan. Maaring isasabay na rin natin sa mga propeta yung tinatawag na Al-Khulafa Ar-Rashidin, yung mga ginabayan. Kasi ginabayan na sila talaga ng para mamuno sa atin. Diba? Katulad ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali. Pero bukod sa kanila, eh walang nakakatiyak sa atin. Kaya nga, ito'y payo ko sa aking sarili at payo ko sa inyo, alagaan natin ang ating mga puso. Palagi natin tatanungin ang ating sarili kung ano bang ating intention sa ating gawain. Halimbawa na lang, ako'y nagkamali sa aking pananalita o sa aking pagpapaliwanag at nasita ako ng ibang tao. May alam man o kulang ang kaalaman, pero tama naman ang kanyang sinasabi. Kapag hindi ko natanong aking sarili kung susunod ba ako o hindi, tama yung intention ko o mali, maring magmamalaki ako. At hindi ko papansinin yung pagpupuna ng sino man nagpupuna sa akin. Samantalang mali naman ako talaga. Kaya yun mga kapatid, yun ay pagmamataas. Ito'y isisingit ko lang bilang patalastas. Ito ang nangyari ngayon sa social media. Kasama na rin tayo mga Pilipino na hindi tayo tumatanggap ng pagpupunan ng iba. Ang tawag doon, pagmamataas. Ang pagmamataas ay ugali ni syaitan. Kaya, sino man ang nagmataas na hindi tumatanggap ng pagpupunan ng iba kahit siya'y mali na talaga, kahit nakapag-aral pa sa Islam, kahit magaling pa siya magpaliwala ng Islam, ay nakakuha siya ng pagmamataas ni syaitan. Kaya huwag sana mangyari sa ating mga kapatid. Lalo na katulad natin nagpapaliwanag tayo ng Islam. Ito'y patalastas ko lang. Okay, pagpatuli ko. Pinatunayan na pala ng Quran na si syaitan ay aduwwun mudillum mubin. Siya ay kalaban at nanliligaw na malinaw na kalaban at malinaw ang kanyang pagliligaw, paglilihis, paglilinlang sa tao. Malinaw. Kaya dahil sa malinaw mga kapatid, dapat makakasigurado tayo sa ating mga sarili. Kasi anong sabi ni syaitan, ang hindi na kayang iligaw, ang sino mang malis ang kanyang kalooban. Kapag nalihis tayo, lalo, pati sa mga bagay na hindi inaasahan, ibig sabihin may problema. May problema mga kapatid. May problema.
Kaya malinaw sa atin na ayang ito sa Suratul Qasas, hada min amali syaitan. Sabihin yung kasalanan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Allah Akbar. Siya ay malinaw na kalaban, malinaw na nanlilinlang, nanliligaw ng tao. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, malinaw ang banal na Quran. At kabilang din sa kagagawa ni Shaitan, mga kapatid, na patunay kung gaano katutuwa ang banal na Quran, mga kapatid, ay si Shaitan kasi, mga kapatid, lalo na sa mga ordinaryong tao, mga tao, mga malinaw ang kanilang pag-isip, nakakaintindi, nakakaunawa. Kaya sabihin pa natin, hindi pa masyadong matatag sa kaalaman, pero nakakaunawa. Ang ginagawa kasi ni Shaitan, hindi ka ididiretso sa malaking kasalanan. Mag-umpisa siya sa maliit na kasalanan. Sabihin, iinganin ng mga tao doon sa maliit na kasalanan. Kapag naging familiar na, ibig sabihin, astaghfirullahaladzim, yung maliit na kasalanan ay nagagawa ng tao na parang simple lang kasi maliit lang naman. Yung unti-unti, dadali ng Shaitan sa malaki. Pag napunta na sa malaki, hindi pa rin makontento si Shaitan. Kasi ano bang ginagawa niya? Ang ginagawa niya kasi, dinadala ang tao sa impyerno. Na kung kaya, ayaw niya ng malaking kasalanan kasi pag malaking kasalanan, maaaring makabalik pa. Magtauba pa, magrepent. Kaya gusto niya mapunta sa shirk. Yung kufr o shirk. Paglabag sa Allah o pagsamba ng iba maliban sa Allah. Kapag nandun ang tao, doon na naiinganyo yung gumawa para hindi na mawala. Kumbaga sa pag natrap na yung tao sa kanyang sa kanyang pambubuyo, panlilin lang, panlilihis, ay doon talagang ililigaw niya ang tao hanggat hindi na makawala doon sa pagkaligaw na yun. Ililigaw, ililihis para manatili na doon. Kaya si Shaitan ay mahaba ang kanyang pagtitiis para lang mailigaw tayo. Na maaaring mas matatag siya, mas mahaba ang kanyang pagtitiis sa atin sa panatili naman natin sa gabay ng Allah. Illa man rahim Allah. Maliban dun sa mga tao na kinaawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, minahal ng Allah. Kaya malinaw si Shaitan na kung saan Allahu Akbar. Nilihis niya tayo. Na kung saan ililigaw niya tayo, Allahu Akbar. Pagsikapan niya na tayo ay manatili sa maling gawain, lalo na yung mga malaking kasalanan, lalo na yung shirk. Allahu Akbar. Kaya, para hindi na makabalik yung tao na ligaw. Kaya katulad ng kwento sa Suratul Naml, na ganito ang kwento, sabi ni Hudhud, yung ibon, wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sabi niya, natagpuan ko yung mga tao sa kingdom ni Balqis na kung saan sila ay sumasamba ng araw, yung araw na sumisikat, maliban sa Allah.
At ito ang kanyang paliwanag. Sabi niya, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Baga sa pinapaganda ni Shaitan, sa kanila iniinggali sila ni Shaitan, sa kanilang mga maling gawain, kaya hinarangan niya sa kanya sa pamagitan ng kanyang panlilinlang, hinarangan niya sa kanila ang daan patungo sa katotohanan. Fahum la yahtadun, kaya hindi na sila nagagabayan. Kaya yun ang ginagawa ni Shaitan. Kapag nalinlang ang tao, ay haharangan niya yung daan. Baka sa gagawa siya ng harang. Na kapag natrap na yung tao doon sa maling gawain, ay hindi na sila, wala na silang pakialam kung ano man ang katotohanan. Kung ano man ang gabay. Kaya ganoon si Shaitan. Kaya dyan lang muna kayo mga kapatid. Patuloy po natin. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Kaya ganun na nga mga kapatid, lahat ng paraan, ito nga pinapatunayan sa atin ng banal na Quran, lahat ng paraan ay ginagawa ni Shaitan para tayo malihis. Patunay na talagang, totoo talagang sinabi ng banal na Quran. Malinaw talaga na ito yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw. Kaya, isa sa mga gawain ni Satan para malihis tayo ay padadapuan tayo ng mga sakit. Kaya kailangan talaga na kapag nagkasakit tayo, ay kailangan talaga matutunan natin yung pagiging matatag, pagtitiis. Dahil yung sakit ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi imposible na kagagawa ni Shaitan. Hindi imposible na kagagawa ni Shaitan. Kaya kailangan talaga na tayo maging matatag. Kahit sa mga ganong klase ng pagsubok. Kasi isa yun sa pamaraan ni Shaitan para iligaw ang tao ay padadapuan niya ng mga sakit o mga matitinding sakit. Katulad ng nabanggit sa kwento ni Ayub. Si Ayub ay isa sa mga sabihin natin mga dakilang sugo. Mga matatatag na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ayub, sabi nga sa labas ng Islam, si Job, si Ayub alayhisalam. Yung kwento ng kanyang pagkaroon ng matinding sakit. Allahu Akbar.
Kaya ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Allah surat Sad, "Wadhkur abdana Ayyub." Alhalin mo at ipaalala mo ang aming alipin na si Ayyub. "Idnada rabbahu anni masani asy-syaitanu binusbi wa adab." Baga sa isinangguli niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nananawagan siya, sabi niya, "O aking Rab, ako ay pinatamaan ni Shaitan ng sakit. At kapighati." Sabihin, pinaparusahan ako ni Shaitan. Dahil siyempre matatag si Ayub. Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagiging matatag. Kaya dito, nilinaw sa atin ni Ayub na yung sakit niya ay kagagawa ni Shaitan. Kaya dito, pinatunayan sa atin ni Ayub alayhis salam sa pamagitan ng banal na Quran, napatunay na banal na Quran ay malinaw talaga na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pinatunayan ni Ayub alayhis salam na yung sakit na tumama sa kanya, yung sakit na nangyari sa kanya ay kagagawan ni Shaitan. Kaya hindi pala imposible, mga kapatid. Hindi imposible na isa yun sa mga sandata ni Shaitan ay padadapuan niya ng sakit ang tao. At maaaring yung sakit na ito, mga kapatid, ay physically na katulad ng nangyari kay Ayub alayhis salam, maaaring spiritually na katulad ng nangyari sa marami na nawawala sa sarili, maaaring nasisiraan dahil sa kagawa ni Shaitan. Hindi imposible, mga kapatid. Yun ay spiritually. Kay Ayub ay physical lang. Ibig sabihin, sa pamagitan ng sakit, na malino na sakit. Kaya gusto niya na ilayo, ilihis sa Islam, sa tamang katuruan, si Ayub. Pero hindi siya nagtagumpay. Na kung kaya, mga kapatid, na kung kaya, sabihin natin physical na sakit at nangyari at yun ay kagawa ni Shaitan, pwede rin gumaling. Siyempre, sa kapahintulutan ng Allah, pero kagagawa ni Shaitan. Na maaaring kapag yun ang nangyari, ay mas lalong maging ligaw yung tao kasi maging matatag siya sa pagniniwala niya kay Shaitan dahil napagaling siya ng tao na sundalo ni Shaitan. Allahu Akbar. Pero ang totoo, mga kapatid, kung sakaling mayroong mga ganitong pangyari, na may mga tao na nagkakasakit at gumaling sa pamagitan ng mga alagad ni Shaitan, kaya maging maingat tayo kasi maaaring yun ay paraan
para mas lalong malihis ang tao, mas lalong maligaw. Maaring sabihin natin, yung kaso ni Ayub ay bibihira. Bibihira yung ganong kaso, yung kaso ni Ayub. Pero, yung mga tao na sabihin natin, yung sinasabi natin, sinasapian ni Shaitan. Nakakagawan din yung pagsapi ni Shaitan sa mga tao. Kagagawan din ng mga tao na alagad ni Shaitan. Totoo yun, mga kapatid. Anong tawag doon? Binarang, ano man, na sinapian ni Shaitan. Isa yun isa sa napakahalagang miracle ng banal na Quran. Yung mga taong sinapian ni Shaitan, ang pagpapalabas nung sa pamagitan ng mga tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi si Shaitan ay maraming bersikulo ng banal na Quran. Unang-una ay ayaw niya marinig ang banal na Quran. Bukod dun, maraming mga bersikulo ng banal na Quran na kinatatakutan ni Shaitan. Allahu Akbar. Kaya maaari, yung mga pinadapuan ni Shaitan ng matitinding sakit physically, pero walang imposible sa Allah para niyo ay gumaling sa kagustuhan ng Allah. Pero, mas madaling gawin ni Shaitan, yung sasapi siya dun sa tao, at kapag yung tao na sinapian ni Shaitan, dahil sa mas madali rin yung palak ni Shaitan, mas madali rin gamutin yun sa pamagitan ng ruqya. Mas madali. Kasi ganun kabisa ang Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun siya kabisa, mga kapatid. Napakabisa niya sa ganung bagay. Kaya isa pa rin yun sa pinatunayan ng banal na Quran. At pinatunayan ng mga pangyari na si Shaitan ay takot na takot sa anumang bersikulo ng banal na Quran, lalo na yung mga banal na bersikulo ng banal na Quran na talagang tumutukoy doon sa mga pangyari. Kapag binigkas mo yun, ay talagang tatakas si Shaitan. Kaya nga malino nga talaga, mga kapatid. Paano mangyari ang banal na Quran ay kinatatakutan ni Shaitan? Paano mangyari na kasama siya sa nagbigay o nagsalita ng banal na Quran? Hindi maaari mangyari. Kasi ang banal na Quran mismo ay kinatatakutan ni Shaitan. Allahu Akbar, mga kapatid. Kinatatakutan ni Shaitan ng banal na Quran. At ito na nga, kung si Shaitan ay nakayanan niya padapuan ng sakit si Ayub alayhisalam, si Job alayhisalam, bilang pagsubok ng Allah kay Ayub ng physical na sakit, ay mas madali kay Shaitan na linlangin ang tao sa pamagitan ng ito ay kanyang sasapian para magkaroon ng problema o wala sa sarili, gagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Pero yun po, mga kapatid, yun po ay nagagamot sa pamamagitan ng mga bersikulo rin sa banal na Quran. Allahu Akbar.
Kaya ganun kahimala ang banal na Quran, mga kapatid. Talagang siya ay himala na bilang kalaban din kay Shaitan sa kanyang mga kagagawan. Allahu Akbar. Kaya, ito mga kapatid, itong mga paliwanag natin ay pinapatunayan ng mga paliwanag natin ayon sa kung ano ang meron sa banal na Quran, pinapatunayan na si Shaitan ay malayong malayo sa banal na Quran at sa halip, kinatatakutan niya ang banal na Quran. Kaya paano pa maaari mangyari na si Shaitan ay siyang nagsalita, samantalang yung salita ay kanyang kinatatakutan. Kaya imposible yun, mga kapatid. Imposible. Imposible. Kaya dito sa mga pagpapaliwalang natin, mga kapatid, tinitiyak po natin, sinisigurado natin na ang banal na Quran ay pure, malinis, dalisay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaring kaparte dito si Shaitan. Maraming pong salamat, mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.